Hello! Dito ako din sa maliit na screen dito sa gilid. Actually, nasa bakasyon ako eh. Kaya lang, hindi ko matiis na hindi mag-react dito sa mga videos ni Sir Norman Mangusing. Unahin natin to. Oo, gawin mo na. At di mo magawa. Takot ka, no? Diba? Ikakahong ka ng mga abogado ko. Mm. Nandun pa rin siya sa narrative na yung mga abogado, no? Hindi talaga, talagang ipipilit niya pa rin yung abogado kahit alam na lahat. Sabihin mo, tugisin si Mangusin, tugisin si Etelyn. Ba't mo gawin, hindi mo gawin, mag-live ka? Diba? Hindi mo magawa. Bakit? Tuwag ka kasi. Tsaka hindi ka abogado, magkakabistuhan na tindera ka lang sa palengke. Ah, di ba? Kala man tatakot ako sa lahi niyo. Nagbuhol-buholin ko pa kayong lahat eh. Ito yung pinaka-talent ni FLN. Na pagka hindi ka talaga handa, talaga mapipikon ka talaga. Yun kasi yun kasi yung nakikita niya kay Attorney Sabi. Si Attorney Sabi kasi madali mapikon. Di ba? Hindi ito, no? May mga nagsasabi kasi na yung nagtatanong, totoo bang abogado yan? Totoo ba? I mean, di ba? Malalaman nyo na ng bandang huli yun. Ang nakaka-offend sa part kasi ni Attorney Sabi, okay lang sana kung yung tanong nyo na yun ay out of curiosity eh. Pero sometimes kasi yung tanong ng iba, alam mo yung dahil sinabi ni FLN, come on man, ilang beses na na-debunk itong taong to. Maybe no, may mga naiintindihan kayo iba, maybe may mga hindi gusto the way magsalita si Attorney Sabi, the way pero hindi nun nasusukat yung pagka-attorney eh. Di ba kung magaspang man ang ugali ang dating sa inyo, well, yung personality kasi ng tao yun, yung gano'n. Pero hindi ko naiintindihan yung iba na pag si Etelema nagsabi na hindi attorney, parang ang dali nyo maniwala. Yun ang hindi ko matanggap. Inang-ina mo rin. Mm. Good morning, Adol. Hero ng bayan. Yes. Good morning. Yan ang mga gusto niya na yung tatawagin siyang hero ng bayan. Di ba? Ano na natin pagka ganyan. Tingnan ba na ibang video dito? Pinapanood ko to kay Dan Torres to eh. Celebration ko. Ako lang yata ang taong hindi nag-celebrate ng New Year. Itinulog ko lang. Sayang kasi 1.5 million eh, no? Kasi ba camera? Ito pala yung camera. Sayang kasi 1.5 million eh. Di ba? Meron ka na sana 1.5 million eh. Hmm. Hmm. As in, pag-gising ko, tapos na. Ayun. Hindi naman sa ina-underestimate ko to, no? Tanong ko kaya, saan kaya kukuha ng pambayad ng hotel to? Lalo na't napurnada. Di ba? Nabasa ko yung post ni MG. Kaya ka daw nandiyan sa hotel kasi di umano, iniiwasan mo daw yung warrant of arrest. Pero tingin ko hindi ganun eh. Pwede kasi ang reason, yun nga, yung hindi mo mabayaran. Hindi mo mabayaran yung pinag-stayan mo dyan, siguro. No? Kaya ngayon hindi ka na rin nagpapakita ng mga kinakain mo dyan eh. Di ba? Ang tagal mo na dyan. Just imagine, 29 ka ba nandyan or 28? 29, 30, 31. 5 days ka na. Sabagay, no? May tumatagal naman ng 1 week.
Oh, pagising ko, tapos na yung New Year. Hindi ko na in-enjoy. Hirap ng ano, hirap na walang pamilya, no? Kapag kaganyan, di ba? Skip tayo. Ito, isa. Oh, ititigil yung comment mo maganda. I like that. I love it. I love. Si Casper mamaya ang dating. Oo, siyempre, pinagbakasyon ko muna sa pamilya niya. Ano ka ba? Paano, wait lang, paano, paano magbabakasyon si Oh, ititigil. si Casper, di ba galit sa kanya yung mga ano niya, yung mga kamag-anak niya, or yung mga anak niya, asawa niya. Paano pinagbakasyon mo sa, sabi niya kasi dito, Yung comment mo maganda. I like that. I love it. I love. Si Casper mamaya ang dating. Oo, siyempre, pinagbakasyon ko muna sa pamilya niya. Ano ka ba? Pamilya din. ang sabi niya, pinagbakasyon muna daw sa pamilya niya. Paano nangyari yun? Di ba galit nga sa kanya yung ano niya? Or baka, hindi mo lang ma-afford na rentahan ng kwarto. Tao. Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin. Oo, kaya nag-iisa na lang ako. Hanap kayo ng hanap Casper. Bakit? Dede ba kayo? Ano? Oo, syempre may pamilya yung tao. Kailangan niya spend time with his family. Eh ako kasi, Diba, galit sa kanya yun? Hindi ko naiintindihan. Baka ibang pamilya. Baka pamilya na nanay niya or wala namang nagmamahal sa akin. Malibang kay Lord. At sa inyo, mga supporter ko. Kaya yung buhay ko, iaalay ko sa inyo. Eh, nasa abroad naman kayo, kaya iaalay na lang natin doon sa mga manlid na tao na nangangay. kailangan talagang ma-mention yung nasa abroad no? Tapos ialay sa mga maliliit na tao. Yung mga security guard na natataaran natin, yung mga empleyado. Ah. Ayan. Isinishare natin yung blessing na meron tayo. Hindi Diba? Yan ang gusto ng mga yan ang gusto ng mga tao kay Sir Norman Mangusing. Yung mga ganyang pananalita kasi nakakadali ng yan eh. Nakakadali ng mga OFW na ganito kasi matagal ko nang dinidiscuss ito eh. Yung mga kapatid kasi nating OFW, talaga yan, mga likas na mababait. Di ba? Most of them, galing sa hirap, kaya pag nasa ibang bansa, umunlad ang buhay, gumanda, halos lahat sila, hindi sila makalimot sa pinanggalingan nila. Kaya kapag nakakita sila ng mga tao na tumutulong, katulad ni Sir Norman Mangusing, hindi maiwasan na matouch. Pero kung, inaano ko naman yun, pinupuri ko naman yung mga katangian ng mga kababayan natin OFW na gano'n, na lumilingon sa pinanggalingan. Pero kung akong tatanungin nyo, kung gusto nyo tumulong, ano kayo na mismo yung tumulong. Huwag nyo na iasa kung kani-kanino. Sa mga vlogger, huwag na. Ang mga vlogger na tumutulong, for example, sila Pugong Biyahero. Si Hungry Syrian Wanderer dati ganun din eh. Sino pa ba yung sabi nila poverty porn? Pwede naman sila yon, sila lang. Hindi na kailangan padalhan niya ng pera. May kita naman yung channel nila eh. Kung tutulong sila, hindi mo naman mapigilan eh. Kung tutulong, hayaan nyo sila, may budget naman po yun. Baka nga ito nga eh. Tingnan nyo ha, yung mga vlogger na katulad ni Pugong Biyahero, baka mamaya, nag-aabot kayo ng tulong doon, mas malaki pa sweldo nyo doon. Ay, mas malaki pa sweldo ni vlogger kaysa sa inyo. Diba? Kasi sometimes ganyan eh, yung mga sa Middle East, nalalaman ko yung mga, ito sa ghost hunting community naman to. Biruin mo, yung OFW na 25,000 a month ang sweldo sa Saudi.
na domestic helper. 25,000 na. Nakukuha pa magpadala sa mga sa mga vlogger. Tapos yung vlogger, 100,000 ang subscribers. Naiintindihan nyo ba yung men? Kasi sometimes, no, pagka pinaawaan tayo, ngayon 2026, baguhin na natin din yung culture. No, yung pagdadramahan tayo, bigla tayong bibigay. Pamilya. Di pa tayo ibang Diba, kung titignan mo naman yung pagmumukha ko sa pagmumukha ng basher, Diyos ko naman. Eto mukhang angel, oh. Malakas lang mang asar. Mukhang angel. Ang naninira sa'yo. Yan. Yan madalas Yan yung laging depensa yung naninira na yan. Walang kamatayan yan. Lagi yan depensa, naninira lang. Pero sometimes, no, if ever man na paninira yung sinasabi sa'yo, sir, sagutin mo rin punto por punto. For example, hindi ka daw tunay na Marcos. Sabagay, sinasagot niya naman, Pero, hamunin mo ng harapan, ng tanungan. Kaya sinasabi ko sa'yo nung last vlog, no, siguro baka sa side mo ko umupo. Kung if ever, halimbawa, hahamunin mo sila lahat. Sino ba yung mga nag-aakusa sa'yo na scammer ka? Sila Sir Nasukir, si Mighty Manong, sila Food Genius. Yun siguro, hamunin mo ng harapan. Sa'yo ako kakampi. Sa side mo ko. Kaya lang ang problema nun, di ba? Palalabasin natin yung totoo. Hindi kita kakampihan na mag-imbento ka ng dahilan mo. Pero kung confident ka na wala kang in-scam, wala kang niloko, hamunin mo sila ng harapan. Wala nang gastusan ng abogado. Kasi pag mag-aabogado ka, magbabayad ka pa. Alam naman natin na wala ka daw abogado. Diba? Alam, mahihirapan ka pa nun. Maghahagilap ka pa nun. Kung tutuusin nga, dapat from the very beginning, yan na yung ginawa mo. Yung maghamon ka na lang ng harapan, kahit si MG. Diba? Kung talagang ikaw yung nasa tamang side. Kung alam mo na totoo talagang pinaglalaban mo. Now, kung alam mo sa sarili mo na matatalo ka, hindi kita masisisi kung bakit ganyan ka lumaban. Mas, alam mo lang. Ano ang ginagawa? Gusto ko, pagkatao ko. Yun ang talent niya, yung mga asar. Kahit sino naman talaga maasar sa ginagawa mo. Meron pa nga dito ako napanood. Ay, napanood na ba natin? Ano ka ba? Pamilyado yung tao. Ako, Yung inaasar niya kay Food Genius yata. Yung tingnan nga natin. Yung kay Food Genius. Yung inaano niya si Atty. Sabi. Sana ba yung ni Food Genius dito? Paano mag-search? At kumuha ka daw ng NBI clearance Ito pa. under FLM9 kung talaga matapang ka. Ano ko, empleyado? Ano ko mag-a-apply? Ano ko mag-a-abroad? Papaguri na sarili ko. Gungong. Di ba? Sabi, Kasi, so kung ganyan ang magiging katuwiran mo, sir, ganyan din ang pwedeng isagot sa'yo nila Atty. Sabi kasi hinahamon niya si Atty. Sabi na na magpakita daw ng mukha Kaya lang, kung ganyan ang sagot mo, malamang ganyan din isasagot sa'yo ng hinahamon mo, napapagurin mo rin lang. Di ba? sabi, kumuha ka daw ng NBI clearance under FLM9 kung talaga matapang ka. Ano ko, empleyado? Ano ko mag-a-apply? Ano ko mag-a-abroad?
Meron dito yung ano, yung kay Food Genius. Yung kay Food Genius. Ito pa. Yun. Magaling yan. Tumatawag pa nga sa radio station dati yan eh. Nagpe-pretend. Ako si Kanor. Wala eh. Paina. Inanginaw. Yung mga banat mo dito, men, ano eh. Invention ito eh. Pero sadly, mas papanigan niya ng mga supporter mo. 'Di ba? Yung mga accusations. Uy, sabi. Oh. Yung ano, yung sinasabi niya na ang pangalan daw ni Attorney Sabi eh, yung Pape Pipopo, hindi eh. Parang nakita ko na yung name ni Attorney Sabi, hindi Pape Pipopo, kasi nagagaganon-ganon siya, hindi niya madiretso eh. Kasi kung iisipin niya mga kababayan ko, kung alam niya na yung name ni Attorney Sabi, dapat diniretso niya na yan. Si Boss Mac Pablo nga, diniretso niya yung pangalan. Yan pa. Nangangapa ito. Kasi iniisip mo siya, Bisabi, hindi kita makikilala. Iniisip mo kasi sa Bisabi, bobo ko na katulad mo. Bobo ko na katulad ng lahi mo. Yun ang iniisip mo. More on insult na siya ngayon, ano? Pero to be fair naman, ano ko siya dito. Pupuntusan ko siya dito. Magaling naman talaga mang asar. Kahit nga ako asar ako pag pinapanood ko to eh. Yung alam mo yung mapipilitan kang bumigay, talent niya talaga yun. Lahi mo lang yung bobo. Oo. Ayun ako, winawalang yan na kita, demanda mo ako. Sige na. Para doon sa demanda mo, malaman natin tunay mo pangalan. At tawag niya Shabi-Shabi, yan o, sinasabi ko. Actually, malalaman mo naman yan eh. Pag nagharap kayo ni MG, malalaman mo yan. Kaya hindi ko nakikita yung point nito eh. Kung bakit nagagaganyan ka pa. Ano to, for show sa mga tao? Malalaman mo rin yan. Yan ang pangalan mo, tawag niya Shabi-Shabi. O, kinangina mo. Demanda mo ako. Ba't di mong magawa? Ba't puro kawento? Kwento na walang kwenta. Pakita mo mukha mo. Hindi mo may pakita, di ba? Bakit? Duwag ka. Ito, minumura ka. Kinangina mo, ato aking sabi-sabi. Kinangina mo, bobo ka. Duwag ka. Wala ka bayag. Puro kadaltan. Oh. Para magkakabayag yung babae yun. Ikaw naman. Ano? Ano gabi mo? Di ba naman ako? Oh, kinangina mo. Di ba naman ako? Attorney sabi-sabi, eto na, nagsasalita na ako, minumura kita, kalap nag-demand mo, putakin mo. Ba't di mo ako may demanda? Kasi hindi ka apugada. Kasi mas pretentious ka pa kaysa sa akin. Ito yung problem. May point si Attorney Sabi doon sa continuity error mo eh. Bakit mo siya ipadidisbar kung fake pala siyang lawyer? Ibig sabihin kasi dito, men, lahat ng pwedeng pang-asar ginagawa mo na. Kasi yun na lang ang kaya mo. Actually nga ito bakit si Attorney Savi ang magdedemanda sa'yo? Kung tutuusin, ang daming sinabi ni Attorney Savi laban sa'yo. Kung kilala mo siya, dapat alam mo na kung paano siya ididemanda. Ang dami na kayang inano niyan. Turuan kita yung anti-wiretapping law. Pinakalat ni Attorney Sabi yung conversation mo dun sa Rose. Pwede. The way kang sabihan na scammer ka sa mga post niya, pwede. Kilala mo na eh. Pero bakit di mo magawa? Kasi nga, ako, iniisip ko, nagpapanggap ka rin na kilala mo. Di ba? Mga supporter nito. Kaya sabi sa inyo, huwag kayong papaniwala dito minsan eh. Kasi yung mismong logic niya, sinisira niya, kilala mo pala, ba't di mo na i-demanda si Attorney Sabi? Diba? Diba? Yung kine-claim mo, ikaw ang may baba. Huli ka, Balbon, di ba? Sinasabi ko sa inyo. 20... Galit na galit. 26 na. Tapos na yung 2025.
Ako naman. Yan. Diba? Ano? Ako, Atty. Sabi, tinangin mo, tiranda mo ako. Pero at titirahin, kakarne, sasampa. Ibig sabihin, nagbabasa ka doon sa mga post ni Atty. Sabi. Men, nako. Ibig sabihin, naiipon na yung galit mo kay Atty. Sabi niyan. Sasapad. Wala, hindi mo kayang ganun. Hindi mo nga maipakita yung pangit mong pagbumukha. Paano kami naniniwala sa'yo? Naabugada. Pangit mo mukha. Hindi ka ba nahihiya sa ano? Yan, yan ang sakit mo. Mantitrigger ka, mandadamay ka ng mga anak. Diba? Tapos pagka ikaw ang biglang sasabihin mo, dinadamay ng mga kaaway mo yung mga hindi dapat idamay. Yung tao lang, men. Focus lang tayo doon sa tao. Babalahurain mo yung tao, biglang mandadamay ka ng iba. Tapos pag sa'yo na ginawa, di ba? Kawawa na ang labas mo. Huwag naman ganun. Hindi ka nahihiya? Hindi ka nahihiya sa pinagkagawa mo. Ba't di ka nahihiya sa anak mo, mahiya ka sa asawa mo? Dahil Di ba? Pangalawa na yung dinamay niya. Pangalawa na yung Ito dinamay talaga, niya. nagkaroon na pwede ka namin i-implicate. Iiyak ka. Anong i-implicate na yun? Anong ibig sabihin na i-implicate? I-implicate na naman. Sige na, timanda ko na ako. Dali. Tinangin mo. Oh. Hindi mo. Wala, nabubulol ka. Ibig sabihin, gigil na gigil ka namin. May demanda. Bakit? Kasi, hindi mo kaya. Pero believe naman ako sa kanya kung just sa style niya na yan. Tihado si Atty. Sabi, magagalit ka naman pagka na to. Pag napanood niya. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.